الحمد لله رب العالمين وبه نستعين في امور الدنيا والدين. الصلاه والسلام الاتمان الاكملان على المبعوث رحمه للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والتابعين له باحسان الى يوم الدين والاحبه. اوصيكم واياي بتقوى الله. قال ربنا سبحانه: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. Mga kapatid sa Islam, mga kapatid sa Islam, gumawa tayo ng mga katagang mula sa mga sinaunang mga tao, kabilang ang mga sahaba. Sinabi ni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, la yahqiranna ahadun ahadan min al-muslimin fa inna saghira al-muslimin 'inda Allah kabir. Sinabi ni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, huwag na huwag mamaliitin ng isang Muslim ang isang Muslim. Huwag na huwag mamaliitin ng isa ang isa mula sa mga Muslimin. Dahil ang sinabi ni Abu Bakar, dahil katotohanan, baka maliit o lang siya tignan, pero sa Allah subhanahu wa ta'ala ay malaki siya. Mataas ang kanyang rango, mataas ang kanyang estado. Kaya hindi natin masusukat ang taas o baba ng tao sa ari-arian niya. Hindi lang doon, hindi yung mga kapatid sa Islam. Bagkos, lagi natin tatandaan na ang susi sa pagpasok sa paraiso ay ang pagpapakumbaba. May isang kwento sa panahon din ng mga salaf mula kay Amr bin Shaybah. Sa kwento ay yung tatapusin natin ang khutbah sa kwento na ito. Nawa makuhaan natin ang aral niya. Sinabi niya, kinuwento niya, kuntu di Makkah. Sabi niya, si Amr bin Shaybah, sabi niya, kuntu di Makkah, na ako ay nasa Makkah, bayna Safa wal Marwa. Nasa pagitan siya ng Safa at Marwa. Sa mga nakapag-hajj, alam nila ang lugar na ito. Pero unang panahon, nasa pagitan siya ng Safa at Marwa. Fara'aytu rajulan rakiban. Nakakita ako sa pagitan siya ng Safa at Marwa, nakakita siya ng isang lalaki. Ang lalaki na yan ay nakasakay sa donkey. Ang iba nagtatawa, nakapaa. Naglalakad. Ang lalaki ito nakasakay sa kanyang donkey. Wa bayna yadayhi ilman. Sa pagitan ng dalawang kamay niya may mga alalay pa siyang dalawang mga binatilyo, mga bata. Hum yu'allimuna an-nas. Ang ginagawa ng tao ito, nagtatawa diyan sa Safa wal Marwa, naglalakad sa Safa wal Marwa. Nakasakay siya sa kanyang donkey, pinapagalitan niya ang mga tao, minumura niya ang mga tao. Ganun siya kayabang. Ganun siya nagmamataas. Ang iba naglalakad, nakapaan, siya nakasakay sa kanyang kabayo, sa kanyang donkey, at pinapagalitan niya ang mga tao. Ganun siya kayabang. Ganun siya mapagmataas. Qala thumma udtu, sinabi ni Amr bin Shaybah, qala udtu ba'da hina fadakhaltu bi Baghdad. Pagkatapos umuwi na si Amr bin Shaybah, yung nagkwento, bumalik na siya sa Baghdad, sa Iraq. Fakuntu ala jasad, fa idha ana bi rajulin hafin hasir tawil ash-sha'r. Subhanallah. Pagbalik din ng Baghdad, lumipas ang mga panahon, nakakita siya ng isang lalaki sa Baghdad, nakahubad, walang saplot, walang tsinelas, mahaba ang buhok, naglalakad. Mahaba ang buhok, naglalakad. Faja'altu anzuru ilayhi wa ta'ammalu. Ginawa niya, sabi ni Amr bin Shaybah, tinitignan niya ang lalaking mahaba ang buhok, walang damit at walang tsinelas, naglalakad. Tinitignan niya ang mukha para bang naanilag at nakilala niya. Sabi niya, faja'altu anzuru ilayhi wa ta'ammalu. Tinitignan mo siya kanya, nire-reminis ko yung mga panahon, inaalala ko yung panahon. Faqala li, sinabi, nangusap sa kanyang mahaba ang buhok. Sinabi ng tao ito, malaka nadra ilayya. Malaka tandro ilayya.
Anong meron sa'yo? Bakit mo tinitingnan sa akin ng mahaba ang buhok na hindi ko pwede yung saklot at walang sinilas, nakapaa? Sinabi niya, "Fakultu, syabihtu ka birajulin ra'aytuhu bi Makkah." Sabi niya, kamukha mo yung nakita kong lalaki sa Makkah, sa Safa at Marwa, nakasakay sa donkey, hindi naglalakad. Kamukha mo, sabi niya. Wa siftu lahu as-sifa. Hanggang sa di-describe ko sa kanya yung lalaki niyon. Fakala lahu, sinabi ng lalaki na mahaba ang buhok, na walang saklot at walang sinilas. Sinabi niya, "Ana dhalika ar-rajul." Yung nakita mo sa Makkah, ako na yun. Mahaba ang buhok na yun, walang sinilas, walang saklot, naglalakad. Sinabi ng lalaki nito, yung nakita mo sa Makkah, kasi nagtanong sa kanya, kamukha mo yung tao nakita ko sa Makkah. Sinabi niya, "Ana dhalika ar-rajul." Yung nakita mo sa Makkah, ako yun. Ako yun, sinabi niya. Fakultu, "Ma fa'ala Allahu bika?" Tinanong siya ni Amr bin Shaybah, anong ginawa sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala? From riches to rags. Baliktad. Wala sa pagiging hambog niya, may donkey. Sa panahon dati, kapag meron kang donkey, mataas ang marami kang kayamanan. Naging naglalakad na walang saklot na mahaba ang buhok. Fakala, sinabi ng lalaking mahaba ang buhok na ito. Sinabi niya, "Inni tarafa'tu fi mawdi'in yatawada'u fihi an-nas, fawada'ani Allahu haythu yatarafa'u an-nas." Sinabi niya, katotohanan ang dahilan. Nagtanong si Amr sa kanya, anong ginawa sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala? Sinabi niya, tunay na ako ay nagmataas. Sinabi niya, ako ay nagmataas. Ako ay naging hambog, nagmalaki sa lugar na ang tao ay nagpapakumbaba sa Makkah. Ang mga tao nagpapakumbaba sa masjid. Ang tao ay nagpapakumbaba. Kaya pag nasa loob ka ng masjid, huwag kang umasdan, meron kang rangko. Ibabang mo ang sarili mo para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkatapos sinabi niya, tinaas ko ang sarili ko sa lugar na binababa ng mga tao ang kanilang sarili. Bilang kapalit, sinabi niya, ginawa sa akin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibinaba ako ng Allah ng tunang gusto sa lugar na inataas ng mga tao ang kanilang sarili. Nawa ay makapulot tayo ng aral, mga kapatid sa Islam. Lagi nating ilalagay ang ating mga sarili bilang alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At lahat tayo ay nanggaling lang majral baul, sabi ng mga ulama, sabi ng mga salaf. Ang tao ay galing lang sa daluyan kung saan dumadaloy ang ihi. Kung saan dumadaloy ang ihi, doon lang tayo nanggaling. Kaya mga kapatid sa Islam, huwag natin gawing dahilan ang bagay sa mundong ito upang maging dahilan ng ating pagbagsak sa kabilang buhay kaya bigla. Nawa ay panatilihin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pagpapakumbaba. Nawa ay iligtas tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kaparusahan ng mga silang nagmamataas sa Allah subhanahu wa ta'ala at nagmamataas sa kanilang kapwa. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum amin ya rabbal alamin. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمهن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين
والمسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك ونحن نعلم ونعوذ بك ونستغفرك بما لا نعلم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واحم حوزة الإسلام واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولمن له حق علينا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم من كان من والدينا مهموما ففرج همه ومن كان منهم مكروبا فنفس كربه ومن كان منهم مديونا فاقض الدين عنهم يا رب العالمين. ومن كان منهم مريضا اللهم اشفه من مرض اللهم اشفه من مرض. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وأقم الصلاة إن الصلاة